Palatandaan na hindi ka na mahalaga sa isang tao. Una, palaging pag-aaway. Natural lang naman sa mag-partner ang mag-away dahil nakatutulong ito upang mas lalong tumibay ang pagsasama. Subalit kung lagi-lagi na lang na halos wala na kayong katahimikan, ibang usapan na yun. Ibig sabihin nun may problema kayo na hindi matukoy at hindi masolusyonan. Pangalawa, ramdam mong lumalayo ang partner mo. Kung sa tingin mo ikaw na lang ang kumakapit sa relasyon niyo, may nangyayaring kakaiba sa partner mo. Lalo pa at pakiramdam mo lumalayo na siya sa'yo, ibig sabihin nag-iba na ang priorities niya. Kung ang partner mo hindi na interesadong makasama ka at gumagawa siya ng paraan para lang hindi kayo magkalapit na dalawa, yun ay dahil ayaw na niyang makipag-ugnayan sa'yo. Pangatlo, hindi mo na siya naririnig na mag-I love you sa'yo. Alalahanin mo ang mga panahon noong bago pa lang kayo na halos minuminuto ang sabihan nyo ng I love you sa isa't isa. Subalit ngayon madalang pa sa patak ng ulan ang pagsasabi nyo nun. Siyempre dapat mo ring maintindihan na maraming mga bagay na dapat gawin kaysa sa pagsasabi ng I love you sa isang tao. Ngunit kung hindi na nga siya nagsasabi ng I love you tapos inaaway ka pa at hindi pa interesadong makasama ka, iba na yon. Pang-apat, hindi na kayo halos nag-uusap. Maraming beses mo na itong narinig na komunikasyon ang importante upang magkaunawaan ang dalawang taong nagmamahalan. Kung wala na ito sa inyo ng partner mo at nararamdaman mong wala siya palaging ganang makipag-usap sa iyo, ibig sabihin na nanamlay na rin siya sa relasyon niyo. Panglima, wala na siyang ipinangangako sa iyong kahit na ano. Baliwala na lang sa kanya ang presensya mo at sa tuwing aanyayahan mo siyang dumalo sa kasayahan ng pamilya hindi na siya nakakapunta. At may mga mahahalagang okasyon sa inyo na hindi siya nakakadalo at pati mga ipinangako niya sa iyo noon hindi na niya tinutupad. Pang-anim, hindi ka na pinapansin ng mga kaibigan niya. Kung ang mga kaibigan ng partner mo bigla na lang hindi ka nagustuhan, malamang may sinabing hindi maganda ang partner mo tungkol sa iyo. Sigurado kasing nagko-confide ang partner mo sa kanila ng tungkol sa inyong dalawa at sila ang nakakaalam ng mga lihim ng partner mo. Pang-pito, ramdam mong isa ka lang sa mga pinagpipilian niya. Kung mahal mo ang isang tao, siya ang priority mo, ngunit kung nararamdaman mo na parang nasa multiple choice test ka, hindi maganda yon. Pagdudahan mo ang pakikipagrelasyon sa iyo ng partner mo. Pangwalo, malabo na sa iyo ang takbo ng relasyon niyo. Kung dati-rati sabay kayong nagpaplano para sa ikagaganda ng inyong relasyon, ngayon ay hindi na. May nagbago na sa partner mo at siguradong ang damdamin niya ang nagbago para sa iyo. Maaari mo siyang kausapin upang may salba ang pagsasama niyo, ngunit kung siya na mismo ang may ayaw na magkaayos kayo, at niayaw niya na pag-usapan niyo ang problema, siguro talagang ayaw na niyang manatili pa sa piling mo. Pang-siyam, wala ka nang naririnig na anumang paliwanag mula sa kanya. Pag nasaktan mo ang partner mo, natural lang na magpaliwanag ka at humingi ng paumanhin sa kanya. Simple lang naman ang salitang sorry, ngunit nakakapagpawala ito ng sakit sa damdamin. Pero kung ang partner mo hindi mo maringgan nito, may problema ka. Malamang na talagang sinasadya na niyang saktan ka upang ikaw na mismo ang umayaw sa relasyon niyo.